Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rodel. May babahagi akong kwento patungkol sa aking kaibigan na taga Mabinay sa Negros. Pangalanan natin siyang Paloy. Sobrang sipag po na tao nito. Nakilala ko siya sa Dumaguete. Tapos doon habang nakikinig ako sa kwento dito sa inyo, bigla na lamang itong may ikinwento sa akin noon. Ito ay ang karanasan niya nung nasa edad 11 taong gulang pa lamang siya. Unang mga taon umano ito ng dekada 90. Lahat ay sinabi niya sa akin noon. Nagulat talaga ako gawa ng hindi ko inakala na nangyari yun sa kanya. Sa kabila ng pagiging masipag at tahimik nito, may nakakubli palang kwentong nakakatakot sa buhay niya. Sa murang edad daw ni Paloy, bakas na sa kanyang manipis na katawan ang mabibigat na trabaho. Madalas ay napapasabak ito sa pag-uuma sa taniman ng tubo kasama ng kanyang ama na si Antonio. Maliit na lupain lamang ito. Kalahating ektarya mahigit at angkan lamang din nila ang umaasikaso sa pagtatanim noon. Ang problema nga lang, nakasangla ito. Kaya hikaos talaga gawa ng hinahabol nila ang buwan ng bayad. Pero kahit papano ay nakakaraos naman. Lalo na kapag kapasan na. Kahit payak lang pero sapat naman na yun sa kanila. Na ang hinahangad lang ay ang magkaroon ng simpleng buhay. Patay na ang nanay ni Paloy. Hindi niya alam ang dahilan. Hindi naman kasi binabanggit ng kanyang tatay Antonio sa tuwing tinatanong niya ito. Sa halip, sinasabi lamang na namatay daw. Nagtanong pa nga si Paloy sa kung namatay man daw ito saan umano inilibing ng madalaw din ito ang puntod ng kanyang ina. Ayon naman sa kanyang ama malayo umano. Maski daw siya ay hindi niya alam kung saan banda. Wala naman na siyang pakialam sa kanyang asawa gawa ng nagloko daw ito sa kanya. Natural lamang kay Paloy ang mangulila sa magulang, lalo na sa isang ina nun. Patay man o buhay nais niyang masilayan kahit larawan man lamang nito. Pero wala. Ni isang bagay bilang alaalang naiwan ay walang nakita si Paloy noon. Ang malala, palaisipan sa kanya ang nangyari sa kanyang nanay. Kung kaya noon, naging magulo ang isipan ni Paloy. Nagpunta siya sa kanyang abuelo na si Lola Adang. Sa bandang Tamiso daw ang bahay nito. Tinanong niya ang lola kung ano ba talagang nangyari sa kanyang nanay Eloisa. Kaso ganun pa rin ang rason. Namatay at wala ding detalye kung bakit. Maging kung saan inilibing. Doon na nakakaramdam ng pagdududa si Paloy. Kahit na grade 5 pa lamang ito, may pag-iisip na siya sa tama at mali nun. Bakasyon din ang mga panahon na ito. Para umanong may tinatago ang kanyang lola. Hindi diretso magsalita at hindi din mapakali. Isa pa, yung mga mata ay nakatingin sa may bandang bakawan na kung saan naman may bahay doon na may dingding na yero sa unahan banda. Malaking katanungan sa isip ni Paloy ang mga naging salaysay ng Lola Adang. Ito kasi yung nanay talaga ni Nanay Eloisa. At dapat ay alam ng lola ang mga nangyari noon pero nakapagtatakang parang hindi. Habang tumatagal ay mas lumalalim ang paghahangad ni Paloy na malaman ng patungkol sa ilaw ng tahanan. Ultimong mga kapitbahay, natanong niya na rin. Pero ang sabi, paslit pa umano si Paloy ay wala ng ina. Hindi nila alam kung taga saan at kung patay na ba. Isang hapon,
habang kasama ng kanyang tatay sa tubuhan. Sa hindi malamang dahilan ay biglang sumagi sa isip ni Paloy ang magtanong sa Tiyo Solomon. Kasama din kasi nila ito roon sa sakahan ng tubo. Balik kapatid ito ng kanyang nanay Eloisa. Sumimple siya ng tabi rito at tinanong sa kung ilan ba umano sila magkakapatid lahat. Ayon naman sa kanyang Tiyo Solomon, 4, pero namatay ang isa. Muling nagtanong si Paloy sa kung may namatay man. Sino naman daw yon? Si Isida. Inatake ng alta presyon tapos natuluyan kasi nga pumutok ang ugat sa utak eh. Nang marinig ni Paloy ang sinabi ng Tiyo Solomon, nawindang siya dito. Ibig sabihin lang ay buhay pa ang kanyang nanay Eloisa. Hanggang sa bigla na lamang umanong naging balisa ang mukha ng Tiyo Solomon at tumitig ito sa kanyang ama. Ay, pati din pala si Eloisa patay na. Kaya kami na lang dalawa ng tiya gingging mo, ay yung nasa Cebu. Napasimango talaga mukha niya nun. Bukod sa naging balisa ay ang likot na rin ng mga mata. At nung tingnan niya naman ang tatay ay nakita niyang tila bagalit yon. Damang-dama niya na may tinatago ito. Alam niyang may nangyari sa kanyang nanay, pero ramdam niyang buhay pa ito. Hindi na siya nagtanong pa, kumbaga sumakay na lamang siya sa awit ng diwa ng kanyang tiyo. Basta alam niya sa sarili na totoo ang mga hinala niya. May lihim na tinatago sa kanya ang kanilang pamilya. Mula noon ay hindi niya na tinanong pa ang tatay. Kusa niyang hinanap ang kanyang ina. Sariling sikap at kung may lihim man ang pamilya, palihim din niyang aalamin yon. Hanggang sa bumisita uli siya doon sa bahay ng Lola Adang. Sa mga sandaling ito ay nagkataong nautusan siya ng tatay na ihatid ang hiniram na piko at mahabang tali. Pero noong makarating siya sa lugar, walang tao sa bahay ng Lola. Bukas naman ang pintuan pero kahit anong sambit at bati ay walang sumasagot. Bumala siya sa kabuuan ng paligid. Pinuntahan niya rin ang taniman ng gulay, maging ang punong o fish pond doon na malapit sa bahay ng Lola. Sinilay din niya roon kasi nga kung minsan nagtatahi ito ng lambat. Pero wala pa rin doon. Kung kaya naman pinili niya na lamang na antayin sa bahay. Pwede naman niyang iwan lamang ang piko at tali pero sadyang may pakay lang siya sa Lola kung kaya nais niyang makita ito. Ang gusto niya kasing gawin nun, tanungin ito kagaya ng tinanong niya sa Tiyo Solomon. Nagbabaka sakali siyang madulas ang dila at tulay ito para magkaroon siya ng idea sa kung nasaan na ang kanyang nanay Eloisa. Pero inabot siya ng tanghali ay hindi pa rin dumarating ang kanyang lola. Naburyo na si Puloy at napili niya noon na umuwi na lamang. Iniwan niya na lamang ang mga gamit sa beranda. Pero habang naglalakad pa uwi nun, nakita niya ang kanyang lola. Naroroon ito sa bahay na may dingding na yero sa may bandang bakawan. Para bang sobrang abala nito sa kung ano. Walang ano-anong tinungo ito ni Paloy hanggang sa makarating na umano siya sa bahay na yon. Nasa labas lang ang lola. Naglilinis ito, tapos ay panay bigkas ng mabibigat na salita. Piyeste daw. Medyo nagtaka si Paloy. Hindi siya lumapit. Bagkos ay pinakiramdaman niya ang matanda nun. Hanggang sa naisipan niya umanong pumasok doon sa bahay na may dingding na yero. Plano niya kasing doon ito pakiramdaman. Ilalapit lamang niya ang kanyang tenga para marinig ang mga sinasabi nito habang kinakausap ang sarili. Bali ang bahay na ito, kwadrado, pasilungan ng baka. Isang palapag tapos selyadong-selyado talaga. Pero nang makapasok na sa loob itong si Puloy, sumambulag naman sa kanya ang napakabahong amoy. Yung tipong parang ginawa ng kubetang loob nun. May mga dumi pa umano.
Tapos may kadena sa gilid na parang aso ang itinatali dito, imbis na baka. Hanggang sa nakapansin siya ng mga buhok nun. Mahaba ito na animoy galing sa isang tao. At yung dingding, ang dami umanong mga bakas ng kalmot. May damit pa sa gilid ng pinto. Sabi niya pa sa sarili noon, kung hindi siya nagkakamali, doon itinatago ang kanyang nanay. At ang kadenang nakikita niya, ito ay para hindi ito makatakas. Pero ang tanong, bakit wala doon ang kanyang ina? Kung totoo man ang kanyang hinala nun, dapat naroroon ang nanay niya. Isa pa, bakit ganoon ito ituring? Bakit parang isang hayop? Sa kabila ng lahat ay mabilis siyang lumabas nun. Naiisip niyang baka nasa labas lamang ang kanyang nanay at maaaring iniwan ito ng katinuan kaya doon nilagay. Hinagilap niya sa labas pero wala naman siyang ibang nakikita maliban na lamang sa kanyang lola. Naroroon pa rin ito sa gilid. At ang sabi, ba't daw kasi naging kumpiyansa si Solomon? Nakatakas tuloy. Nanlaki ang mga mata ni Paloy. Alam niyang ang sinasabi nitong nakatakas ay ang tao at ito ang nakalagay sa bahay na yon. Dali-daling tumakbo si Paloy pauwi nun. Ngayon, may sapat na impormasyon na umano siya. Ang kinakailangan niya na lamang malaman ay kung totoo man ang hinala niya, bakit kinulong ang nanay at bakit tila sobrang selan ng lahat nun. Nang makarating naman siya ay medyo madilim na. Kakarating lamang ng kanyang tatay at tiyo Solomon. Mukhang galing ang mga ito sa inuman kasi nga halata naman daw sa mga mukha nila. Nang makalapit naman siya noon ay inutusan siyang bumili ng tuba. Tumugon ito. Mabilis na tumakbo si Poloy patungo sa may bandang kalsada. Sa unahan lang ito, merkado na tapos may mga tuba doon. Maski madilim na, may nagtitinda pa naman. Isang galon ng bitbit niya pa uwi pero nang makarating naman sa bahay, naroroon ang kanyang lola na galit na galit. Akala ni Puloy ay siya ang kinakagalitan nito. Baka kasi nakita siya nang tumakbo pa uwi nun. Kung kaya naman gumilid siya noon sa isang puno at nagtago. Pero iba ang narinig niya. Ang nakakulong daw doon sa may bahay, nakawala. Nataranta daw itong si Tiyo Solomon. Ultimong ang kanyang ama, ganun din. Nagmumura. Sinabi pa ng Lola Adang na hinayaan lang kasi ni Solomon na bukas ang pintuan. Kaya maaaring pinwersa nito ang kadena kahit pa magkasugat-sugat na. Ayon naman kay Tiyo Solomon, hindi niya alam. Baka ganun na nga umano at nakalimutan niya lang isara. Mabilis umanong umalis ang tatay niya at Tiyo. Kasama si Lola Adang. Si Puloy naman ay dali-daling umuwi ng bahay. Hindi niya na pinili pang sumunod nun. Alam niya na ang lahat at wala ding nakakaalam na alam niya ang lihim ng pamilya. Ang gagawin niya na lamang noon ay antayin ang pagkakataon. Kapag naibalik ang nanay niya roon, siya na lang ang sisimple ng sipat dito. Wala naman siyang pake kung may sira na nga yung ulo. Yun ang pagdududa niya noon kaya ito'y kinulong. Ang importante kasi sa kanya, makita niya ito. Malaman niya o masilayin yung mukha kahit papano. Kung papala rin, madama niya rin ang paggakos o yakap nito na matagal niya nang pinapangarap. Bumalik ang kanyang tatay pero hindi kasama si Tiyo Solomon. Tahimik lamang ito at nakikita ni Paloy na animay walang nangyari. Bakas naman sa itsura na parabang nakikipagbuno yun. Maputik, tapos amoy dumi umano. Naroroon lamang si Paloy sa beranda ng mga panahong yon. Nagkukunwari. Pero ganoon na lamang ang pakikiramdam niya noon sa tatay. Dumaan pa ito sa kanyang harapan papasok doon sa loob. Sumambulag talaga ang samyo na hindi kaaya-aya nun.
Dumiretso yun sa kusina. Doon ito naligo. Baimbaga naman kasi doon ang tubig nito ay ulan. Sabi ni Paloy, may sinaing na umano. Ulam na lamang umano ang kulang nun. Ano daw ang gagawin sa tuba gawa ng parang wala naman daw ang Tiyo Solomon. Ay naman sa tatay niya, babalik umano ang Tiyo Solomon. May pinuntahan lang umano itong kaibigan. Dito pa lamang umano, halata nang nagsisinungaling. Alam naman kasi ni Paloy ang mga nangyayari nun. Pero sa kabila noon, hindi niya ito pinagtutuunan ng pansin. Hanggang sa dumating na umano ang Tiyo Solomon na. Ganun din daw ito, bagong ligo, pero may bakas na mga kalmot sa leegan. Para bang galing sa pakikipagsuntukan. May pasapa nga ito sa ilalim ng mata. Tapos halata na may iniindas sa katawan nun. Pumanik ito ng bahay at naupo sa kanyang tabi. Nagtanong pa kung kumain na daw ba si Paloy nun. Ang sumabat naman ito ay ang kanyang tatay Antonio. Hindi pa daw at uutusan pang bumili ng sardinas. Ang sarap umanong sagutin, Sir Seth. Sardinas pero nakabili ng isang galong tuba nun. Ganun daw talaga itong tatay niya, tang Tiyo Solomon. Kapag napapasabak sa tagay, talagang hindi ito titigil hanggat hindi malubag ang dila at malangog sa alak na animoy wala ng bukas. Nagsimula na umanong mag-inuman nun. Inutusan si Paloy na bumili ng mauulam. Mauna na umano itong kumain. Ginawa naman umano ito ni Paloy pero siyempre naiinis siya. Hindi niya alam kung bakit ang init ng kanyang ulo. Siguro ay epekto ito sa kaiisip niya doon sa kanyang nanay. Maaari kasing sinaktan ito at pinuwersang ikulong muli nun. Habang nasa masayang inuman ng dalawa, naroroon lamang sa tabi itong si Paloy. Ni isang beses ay hindi niya narinig sa mga ito ang pagbanggit sa kung anong nangyari sa kanina. Yung tipong parang wala lang talaga. Hanggang sa naubos umano ang isang galong tuba nun at nagdagdag pa ng 2 maliit na bote ng kulafo. Kahit hindi na matono ang pag-uusap pero patuloy pa rin sa pag-iinom. Naisip ni Paloy na ayos lang gawa ng pagkakataon niya mamaya na umalis ng hindi mababahala. Lalo na't lasing ang kanyang tatay at piniguradong hindi siya hahanapin ito. Naroroon pa rin ang pagkainis niya noon. Pero pinapanatili niyang sariling kumalma at sakyan ang mga walang kwentang pag-uusap ng mga lasing. Nung humiga na umano sa may maliit na salang tatay Antonio, inantay na lamang ni Paloy na yung tiyo niya naman ang babagsak. Medyo makunat din ito sa inuman. Hanggang sa bumaba daw yun ng bahay. Sa silong natulog. May lantay daw kasi sa silong pero ang ibaba nito banda, kulungan ng mga manok panabong. Doon na tumakbo si Paloy noon. Dire-diretso. May dala siyang maliit na lampara. Doon na mismo sa bahay na yero ang punteriya niya. Pero nang makarating sa lugar, nanatiling bukas yung pintuan ng yerong bahay na yon. Takang-taka siya gawa ng paanong bukas daw yon samantalang base sa narinig niya, meron nga silang nadakip nun at posibleng ibinalik ito sa loob ng bahay na ito. Para makasigurado, sinilip niya ang loob nun. Sinindihan niya ang maliit na lampara. Inilagay niya ito sa gilid ng dingding para hindi umano makita ang liwanag nito mula sa bahay ng kanyang lola. Pero walang tao doon. Wala na din yung kadena. Malinis ang loob at nangangamoy kamanyan yon. Sobrang naguluhan si Paloy. Pagkalabas niya naman doon, ipinatay niya ang ilaw. Nagtungo siya sa may bandang likuran. Doon ay nakita niya ang alagang baka ng kanyang lola. Nagtaka siya. Naiisip niyang hindi kaya ito'y nakawala. Naguguluhan si Paloy. Kung mali ang kanyang akala, siguradong para umano siyang baliw nun. Pero nanatiling buhay sa diwa nito na yung pagdududa niya umano. Totoo.
Dahan-dahan siyang nagtungo sa bahay ng Lola Adang. Bukas ang ilaw sa beranda, pero patay ang loob. Halatang tulog na umano kung sinong nasa loob ng bahay. Sinuri ni Paloy ang lugar. Baka kasi itinali na lamang sa kung saan-saan itong nanay niya na parang hayop. Hanggang sa napansin niyang wala naman umano ang tsinelas ng kanyang lola. Sinubukan niyang tawagin ng matanda noon pero walang sumasagot. Ibig sabihin lang noon, walang tao. Maya-maya ay nakarinig siya ng boses noon na para bang may umiiyak. Naroroon ito sa itaas ng bahay ng gagaling. Medyo natakot si Paloy gawa ng baka kaluluwang nagpaparamdam umano. Lalo pa yung postura ng bahay ng kanyang lola. Sobrang luma na. Kahoy ang bintana, tapos yung likod banda, may hagdan doon na nakabungad sa pasungan. Itong pasungan, lagayin ito ng tubig mula sa ulan. Kumbaga, maliit na pool. Doon nagtungo si Paloy. Pero nang makarating naman ito, naamoy niya ang samyu na sobrang baho nun. Katulad ito ng amoy doon sa bahay na may dingding na yero. Naroroon pa rin ang mahinang pag-iyak. Dito na naghinala si Paloy na baka inilipat ang nanay niya sa bandang itaas. Malakas ang kutob niya noon lalo pat naroroon din ang samyo na mabaho. Sinubukan niyang umakyat. Nakasara ang pintuan. Hindi niya naman pinuwersa ito gawa ng maglilika talaga yun ng ingay. Baka kasi itong lola niya naroroon sa isang kamalig na may silid noon na nasa may bandang malapit. Pero nung sipatin niya naman yung kubong yun medyo madilim doon banda. Naisipan ni Paloy na sa bintana na lamang. Dito kasi siya laging dumadaan. Yung bintana ay sinasara pero walang trangkador dito. Kapag itinulak, mabubuksan lang. Ay nang ang ginawa niya. Nabuksan niya ito. Pero matapos naman noon ay parang sinampal siya ng hangin na ubod ng baho. Pagkabukas pa naman ng bintana kusang nagbukas ang nasa tapat noon. Gawa ng napasukan ng hangin ng loob nito. Pumasok siya at marahang humakbang patungo sa may silid. Sinindihan niya ang maliit na lampara. Pero sa mga puntong ito, nakasarang bintana. Sinipat niya ang loob ng silid pero walang tao. Dumapa pa siya sa sahig para sipatin ang ilalim ng higaan pero wala talaga umano. Tiningnan niya ang kasunod na silid noon. Nakasara. Selyado ang pagkakasara dahil may tali pa. Kadikit lamang yun ng isang silid kung kaya naman pumasok siyang muli dito at tumungtong sa may higaan. Inilapit niya ang kanyang tenga sa dingding. Pinakinggan niyang maigi. May kumakaluskos sa loob at mahinang pag-iyak. Pero yung klase ng iyak daw yun, mahina pero para bang mabigat na boses. Animoy nagbago na lamang ito. Kanina kasi boses babae, pero ngayon ay nagtunog lalaki na. Maya-maya ay tumahimik yon. Tapos narinig niya ang pagkalansing ng kadena. Sumunod naman doon ang kakaibang tinig na parabang hilik ng biik. Umakyat siya sa may itaas banda. Sinilip niya doon at dahil hindi masyadong malinaw, kinuha niya ang lampara at itinapat sa kabilang silid noon. Pero may nakaharang na tela. Itim na tela ito na animoy sinadya talagang ilagay doon. Wala naman ito doon nung napabisita siya ng mga nagdaang araw. Doon kasi laging pumupuslit si Paloy at kung minsan pa natutulog sa tanghali noon. Hindi mapakali si Kaloy. Kung kaya naman lumabas ito at sinubukang buksan ang pinto sa kabila. Pero matibay ang pagkakandado nito. Bukod sa tali ay may kandado talaga. Hanggang sa naalala niya na may butas pala itong silid na ito doon banda sa kusina. Dali-daling nagtungo doon si Paloy. Sinilip niya ang butas pero sobrang dilim nun.
kung kaya naman ipinasok niya ang lampara. May banggera sa loob at naabot niya ito at doon niya itinungtong ang ilaw nun. Nanglaki ang mga mata ni Paloy. Nakita niya ang isang babae. Sobrang dumi nito. Nakayuko lang tapos kinakapa-kapa ang bewang na may kadena. Sobrang lakas ng pagkabog ng dibdib ni Paloy. Ito na ang nanay niya kung hindi siya nagkakamali. Tinitigan niyang maigi yun. Tila ba walang ligo at may kung ano pa yung sinusubo sa bibig. Hanggang sa gumalaw at inangat ang mukha niya. Ganoon na lamang ang panghihilakbot niya noon dahil napakapangit na mukha. Para umano itong impakto. Yung mga mata ay puro itim. Tapos yung bibig ay nakausli. Ang itim din ng labi at ang hahaba ng mga kuko. Ngumunguya-nguya pa ito. Hanggang sa nakita niyang isang palanggana na may lamang mga daganon. Yun yung kinakain niya. Napapaisip siya noon na hindi baliw ang kanyang ina. Pero iba. Ilang sandali pa ay sumandal daw ito sa dingding. Biglang naging agresibo. Yung tipong may kung anong naramdaman o nakita doon. Lumikot ang mga mata kasabay ng pagsingot nito. Hanggang sa nakita na si Paloy. Hindi siya nakagalaw nun. Tumayo umano ang babae. Unti-unti itong nagiging tao. Para bang nalusaw na lang yung pangit na itsura at naging tao na tingnan nun. Umatras naman si Paloy. Sumandal sa dingding. Pinapakiramdaman niya ito. Hanggang sa narinig niya umano ang katagang. Mawalang galang na. Nakasilip ka pala. Akala ko si nanay ang naglagay ng ilaw. Parang pamilyar sa akin yung amoy mo. Hindi ko malilimutan lahat ng yon. Yung mga sandaling inilayo yung anak ko sa akin. Kapareha mo siya ng amoy. Wika ng babae. Pagkatapos noon ay umiyak daw ito ng umiyak. Namimiss niya na umano ang kanyang anak. Nasaan na daw ito ngayon? Sanggol pa lang, kinuha na sa kanya. Oo at aswang daw umano siya pero tao pa rin umano ang puso niya noon. Kahit mayakap lamang daw ang anak pero ipinagkait pa sa kanya. Hindi niya naman kasalanan na maging aswang. Habang nakikinig si Paloy, hindi niya alam sa sarili kung matutuwa ba siya o maaawa. Basta matapos noon ay dahan-dahang sumisikip ang kanyang dibdib at namalayan niya na lamang na tumutulo na pala mga luha sa kanyang mga mata. Namayani sa kanyang kalooban ng pagkaawa sa kanyang ina noon. Ngayon ay alam niya na kung bakit nililihim ng kanyang tatay ang patungkol sa nanay Eloisa. Hanggang sa hindi niya na napigilang mapahagulgol. Sabik na sabik siyang yakapin ng kanyang nanay. Pero naiisip din niya ang sitwasyon, lalo na sa natunghayang nakakakilabot nun. Naroon pa rin ang pag-iiyak nito sa loob. Sinilip niyang muli. Nakita niyang nakaupo na ito sa sahig at nakahayugpos. Yung tipong niyayakap ang sarili. Hanggang sa bigla na lamang daw itong tumingala at nagdasal na siya na namang mas lalong nagpasakit sa kalooban ni Paloy. Bakit hindi umano pinapakinggan ang kanyang mga panalangin? Katawan niya lang ang aswang pero ang kaluluwa at puso nito, tao. Naniniwala umano siya na may Panginoon. At naniniwala siyang marunong itong magpatawad at maawa nun. Naniniwala siyang magbibigay ito ng kaginhawaan pagkatapos ng matinding subok sa buhay. Pero bakit hanggang sa mga panahong yon, nanatili pa rin siyang isang dugyot? Dugyot na aswang na naroroon na lang lagi sa silid na may 4 na sulok. Dagdag pa nito, bakit daw siya pinabayaan? Mula pa sa pagkabata niya, bukang bibig niya na ang mga salita ng Panginoon. Pero nagkaroon umano ng isang mabigat na subok noon. Inisip niyang katulad ng iba,
Malalampasan nito dahil nga nakatingin lagi ang Panginoon. Pero bakit umano kahit anong panalangin niya? Tila ba itinakwil na siya nito? Hindi naman umano siya masamang tao. Alam niya umano ang diwa niya kahit nasaan yung halimaw. Sadyang kinakatakutan nga lang dahil sa paniniwalang isang kampon ng dilim at mananakit ng tao nun. Pero hindi daw siya ganon. Gusto na daw ba ng Diyos na kunin siya? Kunin umano. Pero sana daw kahit sa huling mga sandali ay malakap niya lang ang kanyang anak. Dahil ito ang dahilan kung bakit nananatili siyang nasa diwa. Yun ang nagpapalakas ng loob niya bukod sa Panginoon. Mayakap lang at mahagkan ay sapat na daw sa kanya at pwede niya nang ipikit ang kanyang mga mata. Malakas ang pagkakasangbit na yon. Pasigaw. At habang nakikinig naman si Paloy, napahagulgul ulit siya ng pag-iyak. Hanggang sa nakita siya nito at sinabing bakit daw ito umiiyak. Umalis si Paloy. Nagtungo sa sala. Tumingala sa altar at sinabing sana daw ay pakinggan naman ang mga hinihiling ng nanay niya. Nagdasal ng nagdasal si Paloy. Nagmumuni-muni na wari ba'y wala ng pag-asa. Hanggang sa narinig niya ang boses ng kanyang lola noon. Pagtingin niya sa maliit na siwang ng bintana, paparating yun at galit na galit. Walang ano-ano namang binalikan ni Paloy yung butas. Kinuha ang lampara. Huwag na po kayong iiyak. Aalis na po ako. Paparating yung lola. Huwag niyo pong sasabihin na dumito ako Papagagalitan ako nun. Ang pangit ng ugali nun Takot ako sa kanya. Saad ni Paloy doon sa nanay niya. Ito namang babae ay nanlaki ang mga mata. Pagkatalikod ni Paloy ay narinig niya ang pagtawag nito. Nakikiusap itong yakapin si Paloy. Para na umanong sinasaksak ang puso ni Paloy noon. Sobrang sakit umano ng kanyang damdamin. Gusto niyang balikan pero paparating naman ang matanda noon. Pangit talagang ugali ng kanyang lola. Iba ito makaturing sa kanya. Wala nga itong mga kaibigan. Napakasungit. Bagamat lola pa rin pero dama niya talagang ugali nito na kahit ipakain sa pusa ay hindi kakagat ang pusa sa ugali niya. Minsan kapag wala sa bayang matanda, siya yung pinapabantay dito. Sinasabihan pa siyang wag daw aalis hanggat hindi siya dumadating. Dahil kapag umalis umano, 2 por 2 daw ang matitikman ni Paloy noon. Makailang beses na siyang pinalo nito. Sa murang edad niya na yon ay malaking pamalo umano ang ginagamit na para bang hindi ka anak. Hindi disiplina kung hindi sadyang nais lang parausan ng galit si Paloy. Ultimong sila Tiyo Solomon. Takot na takot sa kanya. Pero kahit papano'y may respeto pa din siya noon. Lola niya naman kasi yon. Nung marinig niya na ang pagkalampag ng tarangkahan sa may hagdan panda, mabilis na pumanik si Paloy sa bintana na nakaumang sa likuran. May maliit na gate na gawa sa kawayan ng bukana ng hagdan sa ibabang yon. Lumangit-ngit na daw ang hagdan. Rinig na rinig niya noon ang hangos ng matanda na sobrang galit. Tumalon pababa si Paloy at nagtungo sa may silong. Narinig niya ang pagkalampag ng pinto at kalansing ng kandado sa beranda. Nakita niya na pumasok na itong lola sa bahay. Lumiwanag kasi doon sa sala ng pagbuksan ng pintuan noon. Binuksan ang pinto kung saan naroroon ang nanay niya. Pero hindi niya na ito makita doon banda, maliban na lamang sa langit-ngit ng tablang sahig. Yun lamang ang basihan niya. Kasunod ay ang pagsisigaw ng nanay nito sa loob. Tila ba may hinampas ditong kung ano at rinig na rinig niya ang malakas na pagdaing. Bakit ang ingay mo? Ano ang sabi ko? Huwag ka mag-iingay. Gusto mo bang mabulabog tayo? Gusto mo ba? Ikaw talaga'y pabigat ka na nga, pasaway ka pa. Nasasaktan po ako, Nay. Hindi ko kasalanan maging ganito. Bakit ang lupit niyo sa akin? Kahit yung anak ko, ipinagkait niyo na wala naman akong ginagawang masama. Wala. Kasalanan mo yung isang impakto ka.
Matigas ang ulo mo. Hindi ka nakinig at sumama pa talaga sa isang lalaking aswang. Ngayon, ano na? Ano na? Sigaw ng lola niya. Patuloy lamang sa pakikinig si Paloy. Para bang isang pagbubunyag ang lahat ng yon. Ito umanong si Nanay Eloisa ayon kay Paloy. Sumama sa isang lalaking mayaman pero isa namang umanong aswang. Umuwi daw si Nanay Eloisa na wala na sa katinuan. Nasa kasagsagan daw ito ng yanggaw. Animoy hinaplos ng malamig na hangin ng batok ni Paloy. Nagtayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan. May lalaki pala ang nanay niya noon bago pa itong si Tatay Antonio. Nagdududa siya noon na baka anak siya nito sa pagkadalaga. At ang nanay niya, aswang. Para umano siyang mababaliw noon. Nagpatuloy pa sa pagsasalita ang lola niya. Pero hindi niya na maintindihan yon. Namamayani sa kanyang isipan ng isang punto. Aswang din siya noon kung ganon. Hindi nakaatim si Paloy. Mabilis siyang tumakbo pa uwi. Nang makarating siya sa bahay ay galit na galit ito. Pinukaw niya ang tatay na natutulog sa sala. Walang ano-anong tinanong niya ito sa kung ano ang katotohanan. Nagpupungas pa ang kanyang Tatay Antonio at nakasimangot ang mukha nun. Ano ba daw ang pinagsasasabi nito? Sabi ng kanyang ama. Tapatin mo nga ako, tay. Anak mo ako o anak ng ibang tao? Ano? Anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan yung asal mo? Siyempre anak kita. Alam ko na yung lahat, tay. Nakita ko na si nanay. Nalaman ko ang lahat kung bakit niyo siya kinukubli sa akin. Aswang siya, ganun ba? May karapatan naman ako Naatim niyong mangulila ako ng labis. Patunay lang na hindi niyo ako anak. Anak ako ng aswang na naging lalaki ng nanay dati. Hindi daw nakakibo kaagad itong si Tatay Antonio na siya namang mas lalong nagpapaantig ng pagdududa ni Paloy. Kinulit niya ito ng kinulit hanggang sa pinaliwanag na nito ang lahat sa kanya. Ang sabi ni Tatay Antonio, dati pa daw siyang may gusto sa Nanay Eloisa. Kababata niya ito. Sila lang ang magkakalaro hanggang sa nagbinata at nagdalaga na. Nag-aalangan si Tatay Manligaw gawa ng panay naman saad itong si Nanay Eloisa na kapag may naging kasintahan siya, dapat taga-malayo. Sasama siya kaagad kasi nga ang pangit ng ugali ng nanay nitong si Lola Adang. Dumating daw sa punto na nagbitaw siya ng mga katagang pagmamahal. Bigyan lang siya ng pagkakataon at kapag sinagot umano siya ng nanay, ay ilalayo niya ito sa lugar. Pero sa mga puntong yon ay may natipuan ng iba ang nanay. At ito na yung lalaking mayaman, pero aswang naman. Kilala daw yon sa lugar nila na ang kanyang aswang. Kaya nga ganoon na lamang ang abiso at paalala ni Lola Adang. Pero sumama pa rin si Nanay Eloisa. Hindi naniwala na aswang yon. Ito nga din daw ang dahilan kung bakit namatay ang lolo ni Paloy. Inatake yon nung umalis si Nanay Eloisa. At ito din ang dahilan kung bakit nasangla ang lupain. Bago kasi namatay ang lolo ni Paloy ay dumaan talaga ito sa matinding gamutan. Pero makalipas lamang ng ilang mga buwan, pumanaw na ito. Hanggang sa ilang buwan pa, natagpuan na lang si Nanay Eloisa na nagpapalaboy-laboy sa langsangan ng bais. Ang nakakita nito ay ang isa sa kanilang kapitbahay, kung kaya naman kinuha si Nanay Eloisa noon. Pero wala na talaga ito sa katinuan. Suka ng suka na aakalain mong buntis. Kaya naman ipinatingin ito sa doktor. Pero hindi naman daw buntis yon. Nang ipasuri sa albularyo, nasa kasagsagan daw ng yanggaw itong si Nanay Eloisa. Hinawaan lamang umano ito ng lalaking kinakasama at matapos ng lahat ay iniwan na lamang yung baliw na. Ginamot si Nanay Eloisa. Bumalik sa katinuan. Inakala ng albularyo na natanggal na ang pagiging aswang. Gawa ng sumuka ito ng itim na parang putik nun.
Gumaling na talaga umano si Nanay Eloisa pero hindi nabura ang galit ni Lola dito. Inamumuhian niya pa rin kahit anak. Sinisisi si Nanay Eloisa sa pagkamatay ng lolo ni Paloy. Pero ganoon naman talaga ang ugali ng lola. Kahit pa man daw may ganoong tagpo ay hindi nawawala ang pangit na asal nito. Hanggang sa naglayas si Nanay Eloisa pero sinundan niyo ni Tatay Antonio. Sinabing doon na lamang tumira sa bahay niya. Ito namang si Nanay dahil sa magkababata nga sila'y pumayag. Hanggang sa ayun nga, nagkaroon na ng pagkakaibigan ng dalawa. Nalaman ito ni Lola Adang at sa mga panahong yon ay pinapauwi si Nanay Eloisa. Kinaladkad pa nga umano ito dahil nga kung sino-sino na lamang ang pinapatulan. Hindi na nadala doon sa isang lalaki na kamuntikan pang maging aswang si Nanay. Walang nagawa ang tatay kung hindi ang manahimik. Ipinaglaban niya naman pero hindi talaga nagpapalupig ang matanda nun na parang ito yung baliw. Ilang buwan ang nakalipas, lumaki ang tiyan ni Nanay Eloisa. Nagbunga daw ang pagsasama nila Tatay Antonio. Dito ipinatawag si tatay para panagutan ng babae. Pinanagutan niya naman dahil yun naman talagang gusto ni tatay. Pero noong ipinanganak umano ang bata, makalipas lamang ng ilang mga buwan, sinumpong sa pagiging aswang itong si Nanay Eloisa. Biglaan yun na naging baliw, tapos ikinulong nila. Nakakakilabot umano ang anyo nito. Ayon sa albularyo, sobrang kapit ng yanggaw noon at hindi niya pala ito napagtagumpayang tanggalin. Wala naman ang kakaiba kung kaya kinumpirma niyang magaling na. Mahiya ka ba namang 2 taon pa bago sinumpong? At sa loob ng 2 taon na yun ay normal na normal si Nanay Eloisa. Sobrang nahiya daw noon si Lola Adang kung kaya pinalabas niya na lamang na lumayas na ito at maaaring nasa malayong lugar nakatira. O hindi naman kaya patay na. Pero naroroon lamang pala sa bahay na mayerong dingding. May bakod ang labas nito. Nilagyan ng mga aroma para walang makapasok na iba. Kontra man sa loob ni Tatay Antonio pero sumang-ayon na lamang siya sa Lola Adang para na rin daw sa kaligtasan ni Paloy. Bakit kailangan pa pong ilihim? May iintindihan ko naman. Bakit hindi niya nasabi sa akin, Tay? Sa tingin ko mabuti naman si Nanay. Dama ko yun sa kanya at nangungulila din siya sa akin. Gayun din yung pangungulila ko sa kanya. Bakit kinatatakutan? Yung pamilyang aswang na nayakayanggaw kay Nanay, bakit kinulong ba yun? May pinatay ba? Sa pagkakaalam ko, wala pa akong narinig na kwento na pinatay ng aswang eh. Bakit niyo ginawa sa akin to? Pinapahirapan niyo lang ako. Hindi kagad nakakibo ang kanyang ama. Kukuya-kuya-kuy pa ito na wari ba nasa dila ng sasabihin. Pero nag-aalangan lang. Hanggang sa tumayo ito at sumilip sa bintana. Bagsak ang mukha na animoy ang daming problema. Noon pa man, gusto ko nang sabihin sa iyo yung katotohanan. Pero mas pinili kong itago. Pinili kong ikubli at hayaan kang tuklasin ang lahat ng ikaw lang. Mahirap din kasi sa akin yun, anak. Ayaw ko maapektuhan ka sa nakaraan namin noon. Pero ito na, nalaman mo na rin. Pasensya na't patawarin mo ako. Sinabi naman ni Paloy kung totoong mahal ba nitong nanay niya. Tumango naman ang kanyang ama at sinabing kahit hanggang sa mga oras daw na yon. Hindi lang daw namamalayan ni Paloy na minsan umiiyak mag-isa ang kanyang ama noon. Mahal naman naman pala, Tay. Bakit hindi mo ipaglaban? Tingin ko mabuti siya. Tulungan natin si Nanay. Noon pa man binala ko na, anak, pero natatakot ako baka may gawin sa'yo. Ano bang sabi ko sa'yo, Tay? Mahal mo siya, di ba? Gagawin mo yung lahat. Kumpara naman sa akin, wala akong pake. Basta makasama ko siya kahit aswang pa siya. Tumitig sa kanyang ama. Lumuluha ang mga mata nito hanggang sa nagsalita ang Tatay Antonio. Sinabi nitong pumapayag na siya. Natuwa naman noon si Paloy. Nang gabing yon ay naghanda ng itak si Tatay Antonio.
Inakabahan si Paloy kasi baka patay nitong nanay niya. Tinanong niya pa kung para saan ang itak nun. At yun na nga, sinabi nitong depensa umano at baka ibang bubungad sa kanya. Sa pagkakataong ito ay nagising si Tio Solomon. Narinig lahat ng pinag-uusapan nila noon, lalo na ang planong pagpapakawala sa nanay ni Paloy. Akma silang aalis nang biglang humarang ito. Sinabing wag daw gagalawin ng ate niya, gawa ng aswang yon. Wag na wag tatangkaing ilabas. Sinabihan daw ni Paloy na hindi masamang tao ang nanay niya. Nakita niya ito at dama niya ang pangungulila. Walang bahid ng kasamaan siyang nararamdaman dito. Bagamat aswang pero hindi siya naniniwala na mananakit ito ng tao noon. Hayaan mo na kami, Solomon. Minsan na din kitang sinabihan na pakawalan na lang ang asawa ko. Tumanggi ka. Pero boses na ng anak ko to eh. Sana maintindihan mo. Hanggang sa napapayag daw itong si Tio. Pinunta nilang bahay ni Lola Adang. Pero wala daw doon ang aswang. Wala din si Lola. Sinilay nila ang bahay na may yerong dingding. Doon ay nakita nilang tatlo na may konting liwanag at mula ito sa lampara. Walang ano-anong pinuntahan nila yon. Nakita nilang pinagpapalo umano ang binsol itong si Nanay Eloisa. Nakalubog na lamang ito sa lupa na wari ba'y wala ng buhay. Kaagad na inawat ni Tio Solomon ang matanda. Kasabay naman noon ay inalis ni Tatay Antonio ang kadena. Matapos lang makalas ay binuhat ito at inilabas doon. Nagsisisigaw pa umanong matanda. Saan daw dadali ng salot? Nasagot ng harapan ni Paloy ang kanyang lola. Walang ibang salot dito kung hindi ikaw, Lola. Masahol ka pa sa aswang. Kung masama ang nanay ko, matagal ka na niyang pinatay. Napatulala pa nga daw si Tio Solomon. Sinang-ayunan ng tiyo ang sinabi ni Paloy. Hindi naman kasi talaga pumapalag itong si Nanay Eloisa sa tuwing pinagbubuhatan ito ng kamay. Kahit nasaan yung aswang pa. Nagkukumawala pero hindi nananakit. Hindi nakapagsalita ang matanda. Nakasimangot lamang ito habang nakikipagtitigan kay Paloy. Hanggang sa sumibat na ang bata noon. Sinundan niya ang tatay na buhat-buhat ang Nanay Eloisa. Nung makarating sa bahay, nagkaroon daw ito ng malay. Hirap na hirap ang katawan pero nang masilayan si Paloy ay hinakap siya ng mahigpit nito. Yakap na dama talaga ni Paloy noon ang labis nitong pagmamahal at matagal na pangungulila. Nag-iyakan sila. Walang pake si Paloy sa kung may amoy itong hindi kaaya-aya noon. Pagsapit ng madaling araw ay umalis sila ng lugar. Hindi ko na lamang babanggitin dito sa kung saan sila tumira. Basta, iniiwasan noon nila Paloy ang pagkabulabog sa kanila. Nagpabukid at doon ito sa lupaing namanan ng Tatay Antonio mula sa magulang. Totoo nga, Sir Seth. Hindi masamang aswang ang nanay ni Paloy. Sinusumpong pero kapag nagugutom lang naman. Yung sobrang gutom. Pero pwede namang kumain umano ng kahit ano. Kumakain nga ng kalibre o kamoting kahoy yon. Naging masaya si Paloy sa kabila ng lahat. Kahit aswang ang nanay, masaya pa rin siyang makasama ito. Ganon din naman si Tatay Antonio niya. Labis itong nanghingi ng kapatawaran kung bakit ginawa nila yon. Bakit ikinulong at ikinubli pa kay Paloy ang lahat. Dala lamang daw ito ng takot sa aswang. Pero nang malamang totoo na hindi talaga nanakit, pinagsisihan niya daw lahat yon. Sana umano ay maintindihan siya at pupunan niya ng labis-labis na pagmamahal ang ilang mga taong pangungulila ni Nanay Eloisa. Kung ano ang paghihirap nito, taliwas naman ang ipapakita at ipaparanas niya sa asawa. Dagdagan pa umano sila ng anak. Nagkaroon ng kapatid si Paloy. Nakita ko na ito. Nakita ko na rin yung nanay niya. Medyo may edad pero halata na may itsura ito noong kadalagan. Mabait at sobrang mapagkumbaba.
kahit sino ang makakasalubong, tatango at magbibigay bati nun. Sa ngayon ay patuloy pa rin sa buhay si Paloy, kasama ang kanyang pamilya. Pero nasa maayos at masaganang pamumuhay na ito na parang dinagsa ng swerte nun. Masasabi kong ibang klase ang kwento niya. At sa tingin ko, siya lang ang may ganitong uri ng karanasan.